Hi mga kasaluto, kumusta na kayo dyan? Today, mag-i-install tayo ng Android head unit sa Kia Soluto natin. Itong Android head unit guys, na nabili ko siya sa online store sa Shopee. And then, nabili ko siya for around 7,800 and plus shipping fee, nasa almost 8,000 plus. So, tagal ako naghanap ng ng Android head unit na to. Matagal akong naghanap-hanap sa online, sa Shopee, sa Lazada. Ito lang yung nakita ko kasi may nakita na rin ako sa FB page, sa group ng Kia Soluto Philippines na nagpakabit dati. So, sinearch ko sa FB, and then sinearch ko rin siya sa Shopee tsaka sa Lazada. Fortunately, meron silang store sa Lazada. Kaya before ko siya binili or in order via Shopee, nag-inquire muna ako sa FB page nila. Ang name pala ng ng store nila is RCC Infotainment System. Kung hindi ako nagkakamali, ilalagay ko na lang sa screen para sure yung yung name ng nila, ng store nila. So, nag-inquire ako munang maigi, and then marami kasi akong mga qualities na mga hinahanap sa Android head unit. So, ang unang kong talaga, yung compatibility niya sa backup camera ng stock original backup camera ng Kia Soluto natin. So, compatible naman siya, meron siyang harness na kasama na. And then, ngayon tinignan ko rin yung nila, yung mga features nila. Ang feature niya is 32 gig yung ROM niya, 2 gig yung RAM. So, okay na for Android head unit lang kasi hindi mo naman ginagamit for other tasks. So, okay na siya for Android head unit system lang. Kasi pag mas higher na yung specs doon, pag mga 4 gig na RAM, then 64 gig na ROM, medyo mahal na yun. Abutin na yun ng mga 10,000 plus. Then, ito lang din yung available sa RCC Infotainment. So, yun guys, ang included niya sa ipapakita ko sa inyo yung mga included sa box, and then yung isa pang kasama. So, ito yung pinaka-frame niya guys. Kung makikita nyo, ito yung pinaka-frame niya. Yung original na itsura niya guys, papakita ko sa screen. So, ang ginawa ko, before ko siya ikakabit, nag-decide ko kabit, ang pinagawa ko ito, pinaka-carbon ko sa dito lang sa Siburen, sa kakilala ko. So, papakita ko sa inyo guys yung itsura ng yung stock na itsura niya guys, tulad lang din nung parang original na may puti sa gilid. Pero di ba sa stock na frame nung original infotainment ng Kia Soluto natin is may puti siya dito na trim, the whole. And then dito naman sa Android head unit, ang original na itsura niya is ang puti niya, or yung silver niya nandito lang sa gilid. Hindi na siya pwede dito sa whole frame niya kasi nga gawang screen ng Android head unit. So kaya yan. So kung makikita nyo, ito yung bagong itsura niya, carbon ko. Hindi siya sticker guys, original carbon fiber to na lang pinatungan ng top coat. So yan yung itsura niya guys, carbon fiber talaga siya. So dito yung dito ikakabit yung head unit, then dito yung aircon ventilation. Yan, patakan sa inyo na. So gumastos ako nito guys ng mga around 2,000 plus, or exactly is 2,500, depende rin sa pagtatanungan nyo. So yan,
Yan yung itsura niya. Gusto ko siyang nag-decide ako ipa-carbon siya guys para maiba. Gusto ko kasing may design din. Then yung iba kasing parts sa sasakyan pina-carbon ko rin like yung center cap nung wheels ng mugs ng kinabit ko sa sasakyan sa Kia Celuto na kasi sa Kia Celuto ko. So ayan guys yung itsura niya. So kaya ganyan to guys, importante isa rin sa mga magagandang ano na to guys kasi makikita mo yung ano yung lock niya. So pag tinanggal mo yung original na frame nung ano yung head unit nung Kia Celuto, malalaman mo na kung saan siya tatanggalin. So yan yung advantage niya. Bumili muna ako before ko tinanggal yung original head unit ng Kia Celuto. So ito na siya guys. So next ko na ipapakita sa inyo yung what's inside the box na. Ito yung box ng ano guys. So before ko siya unbox guys, sa shipping guys, ang unang shinip sa Lazada, ang shinip niya ni RCC yung itong head unit lang mismo. Kasi yung frame tsaka yung ibang connection harness pati para sa backup camera tsaka sa I don't know kung ano yung mga ibang ano, ipakita ko na lang sa inyo. Hiwala yung shipping niya. So kagandahan naman sa seller, in-inform ako before pagka-ship niya ng item. So depende sa location guys, kung nasa Manila kayo, direct na lang kayo, pumunta na lang kayo sa store nila, physical store nila. So sa akin dito ako sa Cebu, pinaship nila. So ito lang yung binibenta nila sa Shopee. Then ito lang yung pinaship via Shopee. Then yung frame tsaka yung ibang harness connection, ibang shipping na rin yun, sa LBC pinadala. So ayan guys, ito yung sa box. So kung makikita nyo yung sa box, ayan yung features nya. So radio FM, Bluetooth function, original car steering wheel, learning function. So ibig sabihin ito guys, yung control dun sa steering wheel, pwede mo siya i-link o i-sync. Then support Android dashcam input. Then supports reading USB flash drive. So pwede ka magano ng mga USB. Rear auxiliary function, rear view camera input function. So yung nasabi ko nga guys, yung original camera function natin sa yung original backing camera sa Kia Celuto natin, pwede siya ikabit. So meron lang silang ginawang custom harness connection para doon, para maging compatible. Then meron na rin siyang Wi-Fi internet access, GPS navigation, phone interconnection for iOS and Android. Then app can be installed, pwede ka mag-install ang mga apps guys. Pero depende rin guys sa mga i-install nyo kasi limited lang din yung RAM nya tsaka yung ROM nya. Kaya yung mga necessary application lang dapat ang install nyo, like Waze or mga player, multimedia player. So yan guys. And then next nya is multiple themes can be switched. So meron siyang UI guys, meron siyang iba't ibang design ng UI para kung maghawa ka, pwede mo siyang palitan. Then meron din siyang RCA audio output can be connected to subwoofer. So maganda na siya guys. And then ito yung video input function din. Pwede ka mag-install ng video input siguro. Itatry ko to guys, mag-install ako ng front camera dun sa may bumper para pag nagpa-park ako paharap, makita ko yung pa-parkingan ko. So itatry ko to, bibili ako ng ibang camera para sa front. Actually meron ako nabili, kakabit ko na lang, itatry ko na lang siya. Pero pag hindi siya compatible, bibili ako ng ibang itatry ko talaga to. And then ito yung harap nya, yung itsura nya guys. Ito yung product code. Yan yung size ng screen, 9 inch to 10 inch Android. Ang brand is Gearelect. Yan yung harap. Then ito yung kanina nakita ko. Ito naman yung kabilang side, made in China.
So, ayan. Sa kabila naman. Yan. Ito yung ano niya guys, yung features niya. 9-inch yung screen, then 2 gig yung RAM, 32 gig yung ROM. Ayan. Dito naman, ito yung mga function sa kabila. Bluetooth, YouTube, web, Play Store, apps, video, navigation, car info, tsaka gallery. Kabila, ganyan. Sa ilalim naman, wala na. So, open natin siya guys para makita nyo yung laman ng loob. So, yung mga ibang harness na pinadala rito guys, yung separate shipping, nilagay ko na rin sa loob para hindi siya mawala. So, open na natin. So, ito yung harness niya guys. Para ano na siya, plug and play na siya guys. Ito na, may mga connection na rito. So ito yung sa pinaka harness mismo. Ito yung manggagaling sa Android head unit. Then ito yung manggagaling sa sasakyan, yung sa original harness ng Android na head unit. Yan guys, ito na rin, may mga output na rin siya, video output. And then yan, kita nyo na lang pag install ko sa sasakyan. Yan, ito rin yung iba niya. Ito yung sa antena. Yan, makikita nyo sa antena to. Makikita nyo mamaya pag dinabit ko saan malapit. Yan, ito yung ibang mga connections. Yan, sa mga speaker, sa buffer. Ayan, ito siya. Then connection para sa malalaman na natin mamaya ulit. USB siguro to, yung original USB connection niya. Balik mo natin guys, baka wala. Balik na natin guys, baka mawala. Secure natin. Ito yung pinaka head unit guys. Mamaya ako nito, ito yung pinaka head unit pero mamaya ako napakita after kung maano yung mga ibang connection mo, after kung maipakita yung connections ng harness. So inside, ito yung frame, pagkakabitan ng 100 head unit. Ano, isang screw. Ito yung ibang connections. Ito yung original connection niya guys sa 100 head unit. So makikita nyo yung kabilang side, wala siyang connection. So hindi na ito gagamitin. Ang gagamitin natin yung isa, yung meron ng connection para hindi ka na mangangapak saan mo siya kakabit. So ang mangyayari, yung isang gagamitin natin para plug and play na siya diretso. So ito, tabi na lang natin ito para sa spare natin in case. So ito yung ito yung GPS. Ayan, para sa GPS. Ito yung mga ibang connection, USB, para sa USB flash drive, USB connection. Ngayon ano pa, another one para sa USB connection. And then ito yata yung para sa video output or sa likod ng camera, packing camera. Makikita na lang natin ito pag in-install, malalaman natin kung ito ba talaga or yung isa. So balik na natin ulit. Next is itong camera. Meron siya guys. May kasama na pala siyang guys, free na lighter cigarette na USB para sa charging niya. Ayan. Dalawang slot ng USB connection para sa charging. Then ito yung pinaka main camera.
para sa likod. Ito yung screw niya, yung wiring harness para sa connection, and then yung pinaka main backing camera na kasama na rin yung frame. So ito na guys, nasira. Ito siya guys. So hindi ko nagagamitin to kasi gagamit naman natin yung original backing camera ng Kia Soluto natin. So ito, itatag ko na lang to. Tingnan natin saan pwede magamit. Baka sa loob pwede siya magamit. So tatabi na natin pati itong ano niya, mga wirings niya. So yun siya guys. And then ito natin. And then ito pala yung manual niya guys. Makikita yung mga connections. So ito yung guide. So malalaman mo yung connections niya. Ayan. Para sa yung mga wires o yung mga harness. And then ito rin yung guide niya para sa yung original na harness yung walang plug and play. So yan siya. And then actually guys, tinesting ko na siya kasi tinesting ko na to using yung power supply ko na 12 volts. Kasi tinesting ko siya agad kasi matagal ko na na-order ito, ngayon ko lang i-install. So kung hindi ko siya testingin tapos malalaman ko may diferensya, hindi ko na siya babalik kasi hindi na siya under ng warranty ng replacement. So kaya ang ginawa ko, tinesting ko na, tingnan ko na kung kung gumagana ba talaga. So thankfully naman gumagana naman siya guys. So walang naging problema. So ito yung pinaka Android head unit guys. Itsura niya, fit na fit siya sa frame nung nakita ko sa inyo, fit na fit siya sa frame. So yan yung frame. Fit na fit siya. And then meron na rin siyang lagayan ng fix na niya rito yung screw. Yan. Diyan ikakabit yung screw dito. Yan, meron siya 1, 2, 3, 4, 5 na screw para ma-fix siya rito. Pagka natin guys, ahulog. So yan guys, ito yung fuse niya sa loob. Ito yung fuse, yung connection, and then yung mga another accessory connection. Dito naman yung antenna para sa radyo, and then ito yung GPS connection. So yun lang guys, mabilis lang siya guys actually kabit kasi mabilis na rin to, plug and play na lang. So walang magiging problema, testing na lang natin. So yan yung itsura niya guys sa likod. Sa harapan naman yan, then may plastic din siya cover. Hindi ko na siya tatanggalin guys kasi bibilang ko pa to ng tempered glass. So sa gilid naman, ito yung mic niya, reset man yung hole niya sa butan, ilagyan mo na lang yung pin para i-reset. Yung power button, home, back, volume up, volume down. So yan lang guys yung niya sa harapan niya. Then the rest yung screen niya. Hindi siya yung the full screen guys, ang screen niya ito lang. Yan, makikita niyo naman 9 inches na siya guys. So yan yung pinaka-itsura niya guys. So ayan guys, yan lahat yung kasama ng Android head unit na binili natin. Binili ko via Shopee sa RCC Infotainment System. So kung interested din kayong bumili guys, after ko ikabit to, pag gumana din, makapag-decide kayo na gusto nyo rin magkabit ng ganito sa Kia Soluto nyo, ilalagay ko na lang yung link sa description box sa below. So ganyan na, click nyo lang yun and kontakin nyo na lang yung seller. So yun guys, proceed na tayo sa installation para makita nyo, para malaman din natin kung talagang fully functional ba talaga siya. So thank you guys, see you sa installation. So guys, nandito na tayo ngayon sa sasakyan. Kasi
pasensyahan nyo na medyo magulo, tsaka yung angle ng camera ganyan lang, medyo tabing kasi yung ginamitan ko na siya ng mount, yung GoPro ginamitan ko na ng mount, so yun lang talaga yung ano niya, yung pinaka fixed angle niya. So pasensya nyo, medyo magulo nandito yung kasi tinanggal ko yung wireless phone mount with wireless charging, then nandito rin yung mga iba kong gamit. So yan guys, proceed tayo sa installation. So ang mga before tayo mag-install guys, before natin siya install, ang mga tools na kailangan natin gamitin is complete set ng prying tool. Yan, plastic guys, huwag kayong gagamit ng metal kasi pag tinanggal nyo yung original na frame tsaka yung head unit ng Kia Soluto, pag metal yung ginamit nyo baka magasgasan yung dashboard nyo. So pinaka-importante talaga to guys sa tools na gagamitin nyo is na plastic prying tool, then para i-uka, then tsaka i-ano nyo siya, ano yung ilalim niya, loob niya, then iangat nyo, then tsaka nyo tatanggalin yung frame ng original Android head unit. So yan talaga guys, complete set. Mas maganda dalawang set kasi para mas ano nyo, may lagay nyo, iiwan nyo yung isa natanggal na, then tsaka nyo tatanggalin. Then next tools na gagamitin natin guys is kung meron kayo magnetic tray, dito nyo ilalagay yung mga screwdriver or anything na pwede nyo dito para hindi mawala yung mga screw. Ayan siya guys, magnetic tray. And then as much as possible din guys, complete set ng screwdriver, Phillips screw, and yan, complete set. At as much as possible din guys, kung gamitin nyo is yung magnetic para pag tinanggal nyo yung screw hindi ka siya matatanggal or mahulog sa loob. So naka-importante yan guys, magnetic screwdriver or Phillips screw. Yan guys. Then yung first na ginawa ko guys, actually natanggal ko na to guys, tinanggal ko na to para kasi time consuming siya guys kung papakita ko pa sa inyo. So ang ginawa ko, diba sinabi ko sa inyo before nag-unbox tayo yung sa niya, pinakita ko sa inyo yung frame. So ito yung frame, pinakita ko sa inyo. Yan, makikita nyo naman yung mga connections niya kung saan nyo siya gagamitan ng prying tool. So yan ito na yung guide nyo pag nakabili na kayo ng ganito. Yan yung guide. So medyo magiging mabilis na, or sana kayo meron akong idea kung saan siya tatanggalin banda. So yun, so akong ginawa ko, inuna ko muna nito sa side na to dito, then inangat ko siya, pinasok ko yung prying tool sa loob, inangat ko, and then paunti-unti tinanggal ko na hanggang sa natanggal ko na lahat. Medyo time consuming siya guys, so ang sa akin inabot ako ng 30 minutes to 1 hour before ko siya na guys na tanggal, kasi kailangan mo siya maging careful guys, kailangan mo siya doble ingat, hindi kayo basta bara-bara lang tanggal, kasi pag naputol yung yung lock niya sa loob, hindi mo na siya magagamit, maluwag na siya. So kung in case magka-problema yung yung Android head unit nyo, then wala kayong replacement, pwede nyo siya ibalik yung original head unit. So kailangan hingatin talaga pagtanggal na itong original frame. So gandahan lang talaga guys before nyo siya tanggalin. Okay, be careful lang talaga, pa hinay-hinay lang pagtanggal nitong frame na to. So sa akin natanggal ko na siya, so kung makikita nyo natanggal ko na yan. Pag natanggal nyo siya guys, kasama itong air vent nya, so itong aircon vent, so kasama, pag tinanggal nyo itong frame kasama itong aircon vent, so may screw yan sa loob siguro,
tatanggalin nyo, then ililipat nyo rin siya sa bagong frame. So yan, yung pinaka 100 head unit, yung pinaka head unit pala ng Kia Soluto, yung original head unit ng Kia Soluto, hindi siya kasama sa frame pag tinanggal. So meron siyang screw sa loob, tsaka siya tatanggalin doon. So ito, matatanggal nyo to all the way if tatanggalin nyo yung connection para sa hazard blinker. So may connection siya dito sa loob, tatanggalin nyo yan. So pag natanggal nyo yan, pwede siyang bunutin totally itong frame na to. So gagawin ko guys, bubunutin ko na siya para makita nyo. So yan, dandahan lang guys pag bunot. Meron siyang ano rito, parang lock na i-press nyo. Pag na-press nyo na yan, pwede siya tanggalin. Yan, tanggal ko na. So pag natanggal mo na yan, unti-unti tanggalin mo rin din itong wag biglaan guys ito medyo masikip pa siya. So patanggalin siya pa angat. Yan, tanggal ko na. So natanggal ko na siya guys. So ito na yung pinaka original frame. Ito yung button ng hazard. So ang gagawin nito, itong original button ng hazard, tatanggalin nyo rin to, ililipat nyo dun sa bagong frame. So yan, so tanggal na. So next step guys, before nyo ikabit totally, linisin nyo muna yung mga alikabok before nyo ikabit. So ako, linisin ko muna siya. So yan, nalinis ko na. Then, pwede nyo rin di muna linisin, tanggalin nyo muna to before nyo linisin. So yung mga connection nyo guys, ay yung mga screw na kailangan nyo tanggalin, meron dito 1, 2, 3, 4. So yan, yung una yung mga screw na tatanggalin, yung 4 na yan. So pag natanggal nyo na yan, pwede na siyang bunutin yung original head unit. So yan guys, try natin siyang tanggalin. So yun guys, ito yung Phillips screwdriver na gagamitin ko. So magawin nyo guys, tanggalin nyo yung 4 na screw. And make sure lang guys, pag tinanggal nyo yung screw, hawakan nyo yung screw, then tsaka nyo tanggalin para hindi accidentally mahulog sa loob yung screw. So dandahan, isa-isa, then hawakan nyo maging screw. Then pagkatapos pag natanggal nyo na, ilagay nyo kagad dun sa sinabi ko sa inyong magnetic tray if meron. Pero kung wala naman kayong magnetic tray, kahit anong lagayan na lang, basta make sure lang na hindi mawala yung screw nung original head unit, para pag nag-decide kayo, nagkaroon ng problema yung head unit nyo, Android head unit nyo, at nag-decide kayo balik ito temporary, so nandun pa rin yung mga necessary na tools nya or screw nya para may balik yung So yan guys, kabit na natin. Ay, tatanggalin ko na yung screw. Ito yung kasabit sa inyo magnetic tray. So yan, so hindi siya malalaglag kahit anong mangyari. Naka-magnet lang yung screw dun sa tray. Safe siya, hindi siya mawawala. So magbila naman. So yan guys, natanggal ko na. So kung mapapansin nyo guys, nung tinanggal ko yung screw, hindi siya nawala sa alignment niya or nahulog. Kasi guys, meron siyang dito parang knob niya, yung parang guide niya, nakafix siya ron doon, may siya papatong para hindi siya basta-basta makatanggal pag tinanggal mo yung screw. So safe pa rin siya guys. So ang gagawin na natin ngayon is bubunutin na natin. Dandahan lang guys ha. Bunutin natin. So ayan siya guys, nabunot na siya. So makikita nyo, ito yung connection niya sa likod. Yan,
connection niya sa likod. So ito siguro guys, dito nyo siguro ikakabit yung plug and play dun sa head unit, yung nakaseparate yung kinustomize ng seller RCC. Ito no idea pa kung ano to, and then ito hindi ko rin alam para saan din ba to. So para malaman natin guys, kung para saan ba yung connection, try natin siya i-on, engine on, and then paganahin natin yung head unit, then try natin kung saan gumagana yung mga wire pag tinanggal natin isa-isa. So para make sure nyo lang, and then make sure nyo din guys, before nyo siya tanggalin, make sure din na picturean nyo yung connections, para in case magka-problema, alam nyo kung saan nyo ibabalik yung mga wirings or mga harness. So lagyan nyo rin ng palatandaan or para hindi kayo malito. So yun guys, on ko muna i-on ko muna yung sasakyan, ignition on ko muna, then i-try ko isa-isa yung mga wiring para saan. So yun guys, try ko na. So yun guys, ito pinicturean ko yung connection sa likod. So para pag ko karoon ng problema, ipabalik ko siya, mabilis lang siya. So guys, wala naman problema kasi mabilis lang. Kita nyo, 4 lang yung connection niya, 1, 2, 3, 4. So kung dito sa stock head unit niya, mabilis lang siya ikabit guys, dahil 4 lang yung connection niya, tsaka malalaman mo kung saan. Ang magiging problema lang siguro guys pag in-install na natin yung Android head unit, kasi yun, marami talagang connection. So tignan natin guys kung tingnan natin kung mabilis ba ikabit. So pakita ko na sa inyo guys pag nakabit ko na. So yun lang, igagayad ko na lang kayo, ituturo ko sa inyo yung mga need ikabit pag ikabit ko na yung head unit, kasi masyado na siyang time consuming kung i-record ko, and then kakapain ko pa pag kinabit ko. So mas maganda na yung fully function na siya, totally installed na siya sa sasakyan, then explain ko na lang sa inyo isa-isa yung connection. So guys, before tayo mag-proceed sa installation, dito muna tayo sa frame niya, yung original frame. So tanggalin muna natin tong itong hazard button, and then tong sa ventilation. So makita niyo guys, every frame, yung frame niya meron siyang white na rito, plastic. So tatanggalin niyo to, ililipat niyo sa yung bagong frame ng Android head unit, and then mabilis lang guys, niyo na siya, tatanggalin niyo, hatakan niyo lang din, ilipat niyo ron. Then before niyo siya, huwag niyo siya tatanggalin ng sabay-sabay. Pag tinanggal niyo siya, tanggalin niyo muna ng isa, then i-pair niyo dun sa kabilang, sa bagong frame, tsaka niyo ikabit dun. Then huwag siya sabay-sabay kasi baka malito kayo kung saan siya ikakabit. So yun. So next natin, tanggalin tong frame, tong hazard button. So makikita niyo dito sa gilid guys, meron siyang parang rito, lock. Hindi siya kita So pakita ko lang, wait lang. So yan guys, yan yung lock niya. Ito. Yan. Pindutin niyo lang din yung magkabilaan na yan, tsaka nung tatanggalin din. Sa inyo pag ko na yung camera. Yan. Pindutin nyo lang dito sa dalawang gilid. Ayan, pakikita nyo yan, mag-click yan. Yan, click na siya, natanggal nyo na yan, pwede na siyang bunutin nyo na lang. So tsaka natin bunutin natin. Then pag binunot nyo to, kabit nyo muna dun sa kabitan nya, or pwede nyo na ikabit sa frame, sa bagong frame ng Android head unit. So yan guys yung button ng hazard signal. Okay, so next natin yung
air vents. So yung air vents ganun din guys. Pakita ko na lang din sa inyo. Meron siyang ano rin dito, lock. 1 2 3 4 5 6. So gagawin nyo lang yun guys, 6 na lock guys. So ingat kayo sa pagtanggal nito guys. Sorry guys na ubos yung battery ng GoPro ko, so pinalitan ko. So yun na tayo, yun na guys. Ito yung paano pagtanggal ng air vent. So ito yung meron siyang lock dito, 1 2 3 yan. Then dito sa gilid dalawa rin. Wait, 4 5 and 6. So guys, sa pagtanggal nito guys, kailangan dandahan lang para hindi mapuputol yung lock, para magamit nyo pa rin sa susunod kung mag-decide kayo ibalik yung original head unit nyo. So yan guys, pakita ko sa inyo pag natanggal ko na. So yun guys, natanggal ko na yung sa right side na aircon vent. So yun guys yung ano niya sa lock niya. Ito 1 2 3 4 5 6. So medyo natagalan ako pagtanggal guys kasi sobrang init yung ginawa sa tanggalin, kasi manipis lang yung lock niya guys. So pag diniinan mo or inano mo pagtanggal, baka maputol, so hindi mo na siya may babalik. So yun guys, kabit ko na. Kita ko sa inyo, yan ang position niya. Yung position ng lock, lagay nyo lang siya ulit, i-align nyo lang. And pag na-align nyo na, tsaka nyo siya ibalik. So yun lang guys, mabilis lang yun guys, hindi ko na kailangan ipakita. So pakita ko na lang pag nakabit ko na. Thank you. So guys, nakabit ko na siya. Ayan, ito na yung hazard button, okay, yung ventilation no aircon, air vents. So ano guys, medyo mahirap talaga siya tanggalin guys, na tagalan ako sa pagtanggal din pagkabit, lalo na sa pagtanggal. Kasi kailangan ingatan mo, kasi wala na itong sa akin isa nabasag. Hindi mo maiwasan guys kasi mag-isa lang akong tatanggal. And then iba talaga yung ano niya, naipit pa. So tinignan ko rin din, hindi siya perfect yung fitting niya. Pag tinignan din sa loob, pag ito ko sa inyo guys ha, pag hindi na mo, meron siyang gap sa loob, pero I think ganun din sa original, may gap din siya sa loob. Pero overall naman guys, okay naman yung fitting, ganda na, maganda rin, fit naman siya. Pero dito sa kabila medyo masikip, medyo ano yung fitting niya rito, mahirap tigas. Nagawa siguro ng pinakarbon ko, yung ano ng carbon fiber, medyo sumobra, pero okay naman. Medyo guys, carbon fiber frame. And then dito na ako nagkabit sa loob ng bahay namin guys, kasi mainit yung sasakyan, tsaka medyo madilim, kaya hindi ko makita yung mga lock. Dito ko na pinagabit. Carbon fiber, kanating na guys. So kabit na natin talaga guys. Before ko ito ikabit guys, itetesting ko muna yung Android head unit sa sasakyan before ko siya i-fix dito sa frame. Then pag okay na lahat, tsaka siya kikabit. Then pakikita ko sa inyo bago ko siya isalpak sa dashboard. Papakita ko muna sa inyo yung mga connections na mga necessary connections na gagawin ko. Sana hindi magka-problema. Guys, see you na lang pag pakita ko na sa inyo pag na-install ko na yung Android head unit. So guys, ito na yung Android head unit. So
Pakita ko lang sa inyo yung mga necessary connection. So ang kailangan lang yung kanina nakita nyo rito sa may pinaka right side na wire, pakita ko na sa screen para yung pinicturean ko. I-connect nyo siya yung sa antenna. Yan, yung harness yung binigay ng seller na antenna. Ito yung antenna connection. Then meron siyang harness yan. Kukonect nyo ron dun sa original wiring para sa original 100 head unit. Ito yung antenna nya. And then yung harness na binigay din, yung plug and play. Ayan yung ano ba yan, 16 pin. Yan, meron naman manual dito guys makikita nyo naman. 16 pin to yung connection ng dalawang harness dun sa left side, pinaka left side na dalawang puti. Yan, nilagyan ko siya ng ng palatandaan. Ito yung right side, yung merong masking tape para in case magka problema alam ko kung saan ko ibabalik. Yan guys, harness nya for 16 pin power. Nandito na rin power lahat, connection nung sa backing camera. And then yun, ito yung nakakabit sa 16 pin. Yan, 16 pin na connection para sa backing camera. And then yung connect nyo lang, meron siyang kasamang customize nila na wiring for backing camera. Ito pinaka i-connect nyo lang tong yellow, tong dalawa para gumana yung backing camera. So pakita ko sa inyo na gumagana yung backing camera. Ayan, yung backing camera, i-on ko lang yung Android headed unit. So ayan, gumana na siya. So home lang natin. Then ibabaking camera ko, ibabaking ko lang, i-reverse ko lang yung niya gear. So yan guys, gumana na yung backing camera niya. So unfortunately yung backing camera walang guide. So tignan ko na lang, pag-aralan ko muna para magkaroon siya ng guide. So ayan, magana na yung backing camera niya. Balik natin. Backing camera. So titignan ko lang bakit wala siyang guide. Tatanong ko na lang sa seller or pag hindi ko siya nakuha. So ayan, balikin natin. And then yung original na USB connection dito sa Kia Soluto natin, sa Kia Soluto, pwede siya i-connect. Ito yung wiring nya for the USB, original USB connection. Ito yung makikita nyo rito sa may dashboard sa baba. Dito sa dashboard sa baba may USB dyan. So nandyan yung ito yung wiring nya para sa USB, original USB connection. So meron din siyang harness, customized harness na binigay ng seller. Yan, kakabit nyo lang dito sa may 4 pin. And then another USB connection para sa extra. Dalawa kasi to yung kasama, isang 4 pin tsaka yung isang 6 pin. So yung 4 pin hindi ko na kinabit kasi meron na nga doon yung original, kinabit ko na. Yun nga, dito siya nakakonect. And then itong isang USB connection, tinry ko dito mo ikakabit sa 6 pin nya. Yan. So tinesting ko na rin, gumana na rin to. So hindi na ako mag-testing ng sound splice tsaka video kasi baka copyright iwas lang tayo, violation sa YouTube. So yan. Then yan lang guys, ito yung USB, ito yung sa original USB. Yan, ito yung sa original USB connection ng Kia Soluto going to 4 pin. And then another USB connection going to 6 pin. Dalawang klase yan guys 6 pin tsaka 4 pin. So yung 4 pin di ko na ginamit kasi ginamit ko sa original, sa stock na USB connection.
Yan, gumamit lang ako ng isang 4 pin pa, yung 6 pin para sa backup na USB connection. Gusto nyo maglagay pa ng backup, then ito yung sa camera, backing camera. Yan yung backing camera nya. So itatry ko siyang tignan kung bakit. I-try ko na lang, gagawin ko ng paraan magkaroon siya ng guide. And then ito rin yung para sa antenna. So last connection na lang guys, yung GPS. So ito yung GPS. Yan. Yun yung GPS nya. So plug and play na lahat guys, so wala na magiging problema. So highly recommended ko tong Android head unit na to from RCC infotainment system. So wala nang kahirap-hirap guys, ang mahirap lang yung pagtanggal and then paglipat ng air vent sa bagong frame, and then ilang yung sa hazard button naman wala namang problema, mabilis lang yung ikabit. So yun, so pakita ko lang sa inyo yung review na itong pinaka Android head unit guys, tsaka ako na lang gagawin sa another video na lang kasi may ibang topic na lang yun kung ano yung mga features na itong Android head unit. So yan, pag gumana na siya guys. So yan, ito yung ginamit ko kanina. Ito yung ginamit ko kanina. Yan, ito yung kanina. So yan, so ito yung home, back. Yan, makita, explain ko na lang sa inyo yung features nya. So ito lang, pinakita ko lang to lahat, yung installation. So mabilis lang talaga siya guys, walang problema. Kung natanggal nyo na, yun, ang bilis lang. So wala ka na magiging problema. So ang gagawin ko nito guys, hindi ko muna siya isasalpak lahat. Hindi ko muna na-fix yung frame nya kasi may plano kasi akong gawin na lagyan ng backing camera, front camera yung bumper ko, para pag nagpa-park ako paharap, makikita ko yung yellow na bato para hindi sumabit dun sa bumper sa ilalim. So maglalagay din ako nun. Pakikita ko rin sa paano ko i-install yun. Actually meron na akong nakaabang para sa dashcam, meron na siya, pero mas mas maganda kasi kung nandito sa head unit mismo yung nya, yung front cam nya. Pag meron ka pipindutin lang, and then yun, makikita mo na yung front camera pag nag front parking ka. So yun guys, tatanggalin ko muna to ulit. Tatanggalin ko siya ulit, then ikakabit ko yung frame, i-fix, i-ano ko na ulit, i-reconnect ko lahat, and then pakita ko sa inyo yung final output niya. So guys, tsaka na natin pakita yung features nitong Android head unit. O another na lang yun, another video na lang yun kasi masyado nang mahaba. So yan, makikita nyo naman gumagana lahat. So wala nang problema sa sounds. Sige natin guys, para testingin lang natin sa sounds, para makita nyo yung sounds nya sa radyo na lang. Mabilis lang guys, mabilis lang. And then natin kagad patayin, kagad i-back din kagad natin. Hopefully guys, narinig nyo na. Tama na yun, baka kasi ma-copyright ako sa YouTube channel ko. So yun lang guys, nakita ko na lahat, tinesting ko na yung video, connection, lahat okay na, wala nang problema. So yun guys, kakabit ko na to. See you na lang sa final output nya. Guys, ito na yung final output na naka semi installed na siya. So hindi ko muna siya sinalpak guys kasi meron pa akong gagawin sa Android head unit na to. Kasi usually guys, diba, kasi pag kini-start mo yung engine, siya, nagpa-fluctuate yung head unit. So mamamatay siya pag ini-engine start. For example, ito, pakita ko sa inyo, i-engine start ko na siya. So nakita nyo, namatay yung Android head unit, tsaka nag-on ulit pag start na ng engine.
So ang ano na to guys, may chances na masira yung Android head unit katagalan pag ano siya, heavy ini-start ng engine. Yan, naka-on yung Android head unit. So ang ginawa ko guys, pinutol ko yung ACC connection niya, accessories connection niya dun sa harness, then pinaipas ko siya, nilagyan ko siya ng switch. So para every time i-start ko yung sasakyan, yung engine start ko, i-turn off ko muna yung Android head unit using yung switch. So pakita ko sa inyo yung switch guys. Ito yung switch nya guys, temporary for ngayon lang, kasi maghahanap ako ng magandang switch, tapos hanapan ko siya ng magandang pwesto. So yun guys, pag pag in-engine start ko siya, hindi na siya mag-fluctuate kasi papatayin ko muna yung nakapatay muna yung head unit, tsaka ko siya i-open. Then sa magtatanong dyan, baka mabago yung time or yung date settings nya, time and date settings. So don't worry guys, di naman siya maapektuhan kasi yung battery connection nya intact pa rin. So naka direct connection pa rin sa battery, hindi ko pinutol, hindi ko nilagyan ng switch. So yung wire lang for ACC connection, yun lang yung pinutol ko, then nilagyan ko ng switch para every time na i-engine start ko siya, naka-off muna yung Android head unit, then safe siya, hindi siya katagalan masisira. So try kasi niya guys, patayin ko yung engine. Yan guys, nakapatay na engine. So pero naka-on pa rin yung Android head unit. So pwede ko siyang patayin, then papatayin ko siya guys, then maya maya i-open ko siya para makita nyo rin na hindi nagbago yung time nya. So patayin ko muna guys. Yan, so namatay siya, and then balik ako mga ilang minutes, after 2 minutes, para makita nyo yung time hindi nagbago. Yun guys, pakita ko sa inyo na hindi nagbago yung time before natin i-engine start. So i-on ko muna, naka-on na, then power on. Ipa-power on natin using yung switch. So makikita nyo yung time nya is kanina 9:55, ngayon 9:57 PM. So i-switch ko ngayon, nag-change na siya 9:58. So i-switch off ko yung switch na ginawa ko, then tsaka ko i-start yung engine. So nakita nyo yung yung map, yung ilaw ko dito sa loob, nag-fluctuate siya pag nag-engine start ako. So ngayon i-power on ko na ulit. So yun, kung nakita nyo, safe siya, hindi siya ganun, hindi siya nadadamay pag in-engine start ko, hindi siya namamatay pag in-engine start ko. So ayos na ayos siya. So kayo guys, nasa inyo na yan kung gusto nyo gawin yung ginawa ko. Optional lang naman yun. Sa akin kasi gusto ko sigurado yung trabaho, tsaka hindi na ako pa inisa ko na lang sa pagtrabaho para hindi ko na siya tatanggalin ulit pag gusto ko ng switch. So yun guys, ito na yung final output nya. So yan, naka carbon fiber na frame, then yan, ikakabit ko na ito, isasalpa ko na lang to pag okay na lahat, pag naka na ako ng magandang switch. So for now, ito muna yung gagamitin ko, yung dagdagan ko yung wiring nya, and then lalagay ko muna dito yung switch sa ilalim ng steering wheel kasi may butas dito ko muna padaanin sa may steering wheel sa ilalim. Then
yun, tsaka ko na siya i-fix guys isalpak pag nakabit ko na siya. So yan guys, hopefully nakatulong sa inyo and then nagustuhan nyo yung video na ginawa ko, itong DIY video and tutorial na ginawa ko. Sana nagustuhan nyo, then sana nakatulong din sa inyo and then makatulong din sa pag-decide sa inyo kung gusto nyo bang magpalit ng Android head unit ng Kia Soluto natin. So yan guys, kasi naghanap ako ng tutorial sa YouTube channel paano ikabit to, wala akong makita, wala akong ma-search. So kaya gumawa na ako para kung kayo mag-decide kayo magkabit ng Android head unit, hindi na kayo problema. So kung gusto niyo mag-avail guys ng same sa akin, click nyo lang yung link na ilalagay ko below sa description box. So then kontakin nyo lang yung seller, then kayo nang bahala makipag-transact sa kanila. Basta make sure lang guys everything is okay before shipping. Iyan nyo lang na kumpleto lahat, na walang problema. Ipa-testing nyo yung unit before ipa-ship, or kung taga dyan kayo sa Maynila, direct na lang kayo pumunta, then sila lang mag-i-install, free installation yata. So yun, sana guys nagustuhan nyo yung video na ginawa ko. Please support my channel, please support my YouTube channel, and then share nyo yung channel ko sa mga kakilala nyo, and then like po sa video na ginawa ko. And then hanggang sa ulitin guys, thank you, maraming salamat. Ride safe mga kasuluto, bye.